Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo sa magandang umaga ng Sabado. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito ay matatagpuan sa pangalawang Tesalonica 3:3. Ito ang sinasabi: ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, Panginoon, at ibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay na sa lansangan. Sila man ay nagwawalis sa lansangan, nagmamando ng traffic. Panginoon, ingatan mo sila sa sobrang init. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang mga drivers na naghahanap buhay. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagmamaniho ng sasakyan. Maging ang aming mga kaibigan na mga karpintero. Panginoon, sila po ay nagmagawa ng mga bahay, mga buildings. Sila po ay patuloy na naghanap buhay para sa kanilang sambayan, para sa kanilang pamilya. Lord, ingatan mo ang aming mga kaibigan ito, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang mga pintor na nagpipintura ng mga building, mga kabahayan. Ingatan mo din sila, O Diyos, upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoon Diyos, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga guro, na patuloy mo ingatan ang mga guro, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga matatanda na mga guro, mga senior. Lord, Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Huwag mo silang iwanan, di pabayaan man. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mangingisda, mga magsasaka, na sila ingatan mo din sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Dahil sila, Panginoon, ang nagpo-produce ng pagkain para sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa kanila, O Diyos, dahil wala silang sawang naghahanap buhay, nangingisda, nagtatanim ng kung makakain, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Lord, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay. Sa araw na ito, dalangin ko na tulungan mo kami anuman ang aming mga gagawin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Overprotective friend. Ayan, overprotective friend. Siguro, kung magkakaroon ng survey, ako na siguro ang pinaka-protective na kaibigan sa mundo. Hindi lang sa physical. Ganon din sa emosyon. Ganyan ko pahalagahan ang aking mga kaibigan. Habang iniisip ko ito, ay nag-flashback sa akin ang aming pagkakaibigan ni Jesus. Ayon sa Colosas 3:13, magpatawad kayo
gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Di ba? Di ba? Si Lord kasi overprotective sa akin. Minsan, ako lang talaga yung pasaway at hindi ko siya nasusunod. Kaya minsan ako rin ang may kasalanan ng aking pagkakabagsak. Pero tulad ng isang kaibigan, ay patuloy niya akong tinatanggap. Ibang-iba ang pagmamahal ng Panginoon, mga kaibigan. Ang pagmamahal na nagdadala sa akin na lalo pang lumapit sa Kanya. May mga bagay tayo na hindi natin kaya kung wala ang Diyos, mga kaibigan, di ba? May mga bagay na hindi natin kaya. Aminin naman natin sa aminin naman natin sa hindi. May mga bagay na hindi natin kaya kung wala ang Diyos, kaibigan. Huwag nating ilayo. Huwag nating ilayo ang Diyos sa atin. Ilapit natin ang ating sarili sa pagmamahal niya. Masarap makipagkaibigan sa Panginoon. Pinoprotektahan niya tayo palagi, mga kaibigan. Lagi niya tayong pinaalalahanan. At patuloy tayong minamahal. At itong pagmamahal na ito ng ating naibabahagi sa ating mga kaibigan din, di ba? Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ay patuloy natin itong ibahagi. No? Patuloy natin ibahagi sa mga nagmamahal sa atin. Lalo na ang ating pamilya at kaibigan. Di ba? Lalo na sa ating pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumain niyo nawang lahat. Amen at amen.